Thank you. At ngayon po, September 14, ang atin pong topic is about unless the Lord builds. Mula po dito sa Psalms 127 and verses 1 and 2. Meron akong assignment na topic about growth sa church. So yun yung hinahanda ko na topic about sa growth sa church, paano tayo dumami in quantity, in number, in faith. Then mula sa mga nabasa ko, mga resources, nakita ko na kung gusto natin na mag-grow sa ating number sa church, ang pinaka-first na i-focus natin, walang iba kundi ang family. Yun yung tinuturo ng lesson ng aking mga research, mga kapatid. First is yung family, which is a big asset when it comes to church. Kung ang family ay faithful serving the Lord, kung ang family ay dedicated talaga na mag-serve sa Panginoon, at yung church ay automatically na mag-grow siya even in number, mga kapatid. Kaya yun ang design ng ating lesson, series of lesson this morning. So our families, a gift from the Lord. Halos lahat tayo dito ay merong mga pamilya, ano? When I say or when we say family, pwede po ito sa mga single, no? Na bubuo pa lang ng isang family. Or katulad namin, mga contemporary ko like Brother Aldrin and Brother Ralph. Mga bata pa kasi yung mga anak nila, so I consider them mga contemporary ko. I think may justification naman yun. So kami may mga anak, okay? Sa iba naman po, mga kapatid, malalaki na sila, high school, college na sila. So lahat tayo ay consider dito sa lesson po na ito, mga kapatid. So merong feeling para sa akin as a preacher and also a father to discuss this topic. Kasi mula sa pages from Old Testament to New Testament, ay meron pong mga topic about family, mga kapatid. Remember the family of Abraham and also the family of Jesus dito sa New Testament. Sabi po sa isang quotation, unknown, binanggit, sabi niya, home is the first church and parents are the first pastors. Again, home is the first church and parents are the first pastors. Sa ating mga parents, mga kapatid, kino-consider na tayo po ay mga lifeguards. Di ba sa pool, nakikita natin doon na may mga lifeguard doon na binabantayan nila, tinitignan nila kung meron bang malulunod or what. Tinitignan nila, minomonitor nila, or even security guard. And tayo po na mga parents ay mga leader, mga provider, or even spiritual leader. Ika nga po, that sa family ay para tayong mga priest. Tayong in charge sa ating family. At kung hindi makita sa atin yung leadership na yon, paano natin i-manage ang ating family? Tayo din ay guard sa ating family. Kasi tinitignan natin paano sila ma-develop, mentally, spiritually. So very important itong topic po na to. And we all agree, mga kapatid, na ang family, ito yung basic unit of our society. Kaya mahalaga po ang ating influences ng mga magulang sa tahanan, mga kapatid. Kasi kung paano po yung ating faith sa Panginoong Diyos, ito po ay mag-reflect sa ating mga anak. May mga times na kaya nating extend ang patience and love sa ibang mga tao, pero when it comes sa ating mahal sa buhay, mga anak natin, parang mas konti yung ating patience sa kanila, right? Pero sa ibang mga tao naman, kaya naman nating i-extend yung patience natin. Kaya naman nating magpasensya. Kaya naman nating patawarin sila agad-agad. Pero when it comes sa mga anak natin, minsan, ay family natin, medyo mas maiksi yung pasensya natin. Which is nangyari din po sa atin po yon. So ang ating first mission, mga kapatid, ay ang ating family. Yan ang pinaka-goal natin. May mga anak dito na working na. Nagtatrabaho sila, medyo sa trabaho, maraming mga ginagawa.
napapagod, na-stress, minsan. At ang uuwian po nila ay ang tahanan. Kailangan yung leadership ng parents, yung pangungumusta doon sa tahanan. Dahil kung hindi ma-feel ng mga anak na safe sila doon sa tahanan, maghahanap sila ng ibang mga hobbies nila or pwede silang mawala, mga kapatid. Kaya sabi ni Harold Lee, the most important work you will ever do will be within the walls of your own home. So ngayon, kumusta yung home natin, mga kapatid? Dito sa study po na ito, nakita ko na may mga leader, mga spiritual leaders like si Aaron, na very strong sa faith niya sa Panginoon. Isa siyang Levite, pero may dalawa siyang anak, right? Na disobedient sila kay Aaron. And even Moses. Si Moses ay sabihin na natin na great leader, pero parang konti yung na-discuss about paano niya i-manage yung kanyang family. Si Abraham, well, a good leader sa kanyang family. Si Joseph dito sa Bible, si Jesus Christ, a good leader sa kanyang family. Matthew chapter 22 in verse 37 to the following, sabi ng Bible, love your neighbor as you love yourself. So minsan focus natin paano tayo maging good sa ibang mga tao, pero balikan po rin natin yung family natin. Kumusta yung family natin? Nag-i-enjoy ba tayo? Kumusta ba ang training? Kumusta yung spiritual leadership natin sa ating family, mga kapatid? Sabi ng Bible, 1 Timothy chapter 3, in verse 4, sabi niya, he must be able to manage his own family well and make his children obey him with all respect. Ito po, pumipili sila ng mga leader sa church, mga deacon, mga bishop sa church, but ang first na requirement ay ang kanyang family. Ang sabi ng Bible, which is a requirement, he must be able to manage his own family well. Yun ang sabi ng Bible. Also, ibang translation, provide faithful leadership in his home, or shepherd his family well, or steward his home wisely. So babalik pa rin po siya talaga sa family, mga kapatid. Gusto nga natin na in number tayo magdumami talaga, pero ito yung tinuturo po sa atin na i-manage natin yung ating family godly, happy, at yun naman ang God, ang nais ng God para sa atin. Ephesians chapter 4 in verse 27, yung principle, sabi niya is, do not give the devil an authority. May nakita ako na post ng isang brother from Oman na before sila matulog sa gabi ay meron silang family devotional, meron silang prayer. Ito'y call, ito'y challenge para sa atin. Many times, pagod tayo sa trabaho natin. Now, meron ba tayong time to read the scripture, to pray together? So, ito'y challenge para sa ating lahat, mga kapatid. Ephesians chapter 4, verse 27. Sa point number 1 natin, parents need to take the leadership role in the family. Sabi ng Proverbs chapter 22 in verse 6, train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Question, paano ko i-train yung aking mga anak? Paano ko i-train yung sa household ko kung ako ay hindi trained? Kung ako ay hindi equipped, mga kapatid? Sino ang magti-train? Ang school. Meron pong post ngayon sa isang teacher na viral. Sabi niya, doon sa post niya, parents, please help me sa pagtuturo sa aking mga anak. So ang dami pong nag-bash sa kanya, no? Sabi niya, binayaran ka namin para magturo sa mga anak namin. Imagine that. Ikaw, binabayaran ka ng government para magturo sa mga anak namin. Imagine that. Yung line of thinking. Sa tahanan, mas maraming times nakasama natin yung mga anak ko natin, right? So kailangan po yung leadership sa part po na ito, mga kapatid. Sabi ng Proverbs chapter 22 in verse 6, which is focus tayo dun sa verse na yan, at siguro familiar natin yung verse na yan, train up a child in a way should go, right?
Pero nagkaroon po ako ng study dito sa verse po na ito. Ano ba yung train? Ano bang iti-train? Alam po ninyo, tignan natin sa verses 1 ng Psalms chapter 22. Ang sinasabi niya doon sa verse 1 and 2, doon sa inyong Bible, choose a good reputation over material riches. Ang sabi niya, a good reputation is more desirable than great wealth, and favorable acceptance more than silver and gold. So sinasabi niya dito, well, very important yung reputation mo, yung integrity mo sa Panginoong Diyos. Parang yun ang tinuturo po dito. Sa mga anak, so ituro natin, well, it's okay na maging successful sa buhay, pero very important yung name, your integrity. Okay? And in verse 3, sabi niya, stay away from troubles. Mga anak, ito, sa verse 6, di ba sabi niya doon, train up a child in the way he should go. Anong ituturo natin sa kanila? In verse 3, sabi niya, stay away from troubles. Wag nakikipag-away. Okay, in verse 4, sabi niya, the reward of humility and fear of the Lord is riches and honor in life. So sabi niya, maniwala ka sa Diyos. Yung fear of the Lord, very important yan sa life. Now in verse 5 and 6, sabi niya dito, thorns and snares are in the way of the crooked. Whoever guards his soul will keep far from them. Sabi niya, kailangan mayroon kang discernment. Kilalanin mo yung mga tunay mong kaibigan at hindi. Parang ito yung tinuturo po niya dito. Ano? And verse 7 and 8, sabi niya, maging successful ka sa buhay. Sabi niya dito, the rich rules over the poor and the borrower is the slave of the poor. Parang sinasabi niya dito sa verse 5, huwag kang mangutang. Or magbayad ka man, ay kung mangutang ka man, magbayad ka. Yun ang sinasabi niya sa verse 7. Maging responsible sa kapwa natin in verse 7. Then in verse 10, avoid arguments and debates. Sabi niya, throw out the mocker and strife departs too. Furthermore, quarrels and discord will end. So ito yung mga sinasabi ng Proverbs chapter 22, mga kapatid. So mahalaga sa ating mga magulang na turuan ang mga anak natin. Sa panahon po natin ngayon, sa generation natin ngayon, marami po ang mga lumaki na mga anak sa mga lola, sa mga lolo, o di kaya dahil sila nagtatrabaho abroad, which hindi naman natin sila sinisisi, pero karamihan lumalaki sila sa relatives, lumalaki po sila sa mga, sabi ko nga, lolo at lola. So, yung pagtuturo ho talaga sa mga anak ay medyo maneglect natin yung part na yon. At kung hindi natin sila tuturuan, sabi ko nga, iba ang magtuturo po sa kanila. So, brothers and sisters, meron tayong responsibility talaga. Naalala ko ang isang sumbong ng isang bata sa akin. Sabi niya, sir, sabi niya, alam mo sir, kapag nag-aaway yung mama at papa ko, pati kami apektado, di sila nag-uusap, di sila nagkikibuhan. Pag kumakain, pati kami din. Affected din kami. Imagine that. Mga kapatid, no? Yung sumbong na yan. So, dito sa point po na ito, sabi ko, kapag hindi natin sila tuturuan, sino ang magtuturo sa kanila? Kaya naman po, minsan may mga bata sa church. Sabi sa akin ni Brother Alex Colama, minsan may mga bata like mga 7 years old, natural sila na malikot minsan yung mga bata, no? But sabi ni Brother Alex Coloma, hayaan nyo na yung mga bata, medyo maingay sila minsan. Parang sabi niya, mga voice ito ng mga angel. Sabi niya, Matthew chapter 19, in verse 14, Jesus said, let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs, sabi ng Bible, the kingdom of heaven. So very important sa atin, mga parents, na i-lead yung ating mga anak, mga kapatid, paano makitaan ho yung respect, paano natin irespeto yung ating kapwa. May mga differences, turuan natin sila na may mga diversity, iba-ibang mga taong siyang nakakasalamuha po natin, but turuan natin sila paano sila makimingle sa ibang mga tao, mga kapatid. Turuan natin sila paano sila maging successful sa buhay, and at the same time, ay meron silang yung fear
sa ating Panginoon. Turuan natin sila ng mga responsibility sa bahay. Yung pagluluto. Merong isang story na hindi niya tinuturuan yung kanyang anak doon sa bahay. At nung mag-college na po yung kanyang anak, kailangan nilang magbayad ng kasama ng anak niya doon sa boarding house para magluto at maglaba. Imagine that. So turuan yung mga anak sa mga gawaing bahay, kahit simple lang. Yun ang point ng Deuteronomy chapter 6, mga kapatid. Turuan natin sila. Encourage natin ang mga anak natin na maging responsible sila sa kapwa nila, sa buhay nila, sa career nila. Sabi dito po, if I could relive my life, I would devote my entire ministry to reaching children. Kaya mga teaching children, wag nating i-underestimate yung pagtuturo sa mga bata, mga kapatid. Sa halip, mag-focus pa nga tayo dito sa pagtuturo sa mga next na generation. At alam niyo po ba, dito po sa Malakay chapter 4 and verse 6, last chapter and last verse ng book of Malakay, sabi dito ng scripture, He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, so that I will not come and strike the land with a curse. Dito po sa Malakay chapter 4, may mga parents po na nagkakaroon ng tampuhan, nagkakaroon ng away. At ang sabi ng Panginoon dito, panunumbalikin ko yung damdamin ng mga ama at mga anak. Yan sabi niya. So makita natin na ang Diyos ay concerned siya sa family, mga kapatid. Concerned siya sa ating family. And number 2, keep your marriage strong. Bakit? Kasi para ito sa mga anak natin. Dahil nakikita nila tayo araw-araw. Kasama nila tayo araw-araw, mga kapatid. Kung ang isang nanay o isang tatay ay masaya siya sa kanyang buhay, pwedeng mag-reflect ito sa kanyang pangunguna sa kanyang family. Kaya ang marriage, lagi kong sinasabi kapag ako'y nagsasalita sa mga wedding, ay katulad dito ng isang construction site. At first, hindi muna castle. Para siyang construction site muna. Kailangan ng partnership, kailangan ng teamwork, kailangan talaga na grounded talaga sila sa salita ng ating Panginoon. Meron yung respect sa bawat isa. Kaya isa sa mga principle, especially kapag may I think it's normal na may mga tampuhan minsan, kung maaari kayo lang dalawa yung nakakarinig pag nagkakatampuhan kayo or huwag ipaparinig sa mga bata. Kasi pag nakikita nila tayo, naririnig nila tayo na nag-argue, malaking impact yun para sa mga bata, mga kapatid. The purpose of marriage is companionship, happiness, holiness, righteousness, growth. Yun ang purpose ng marriage. Genesis chapter 2 in verse 18, sabi ng Bible, Then the Lord God said, I see that it is not good for the man to be alone. I will make the companion he needs. One just right for him. So ang Diyos, plinano niya yung marriage. Dinesign niya ang marriage. At kapag susundan natin yung blueprint na yun, mga kapatid, magiging masaya yung ating family. Ito'y call even sa mga young people natin. Magiging masaya at exciting, loving ang ating marriage, mga kapatid. Meron akong napanood na movie na ang title po niya is Fireproof. Hindi ko alam kung napanood niyo na po itong movie po na ito. But yung line doon sa movie na yon, sabi niya, you never leave your partner, especially in a fire. Dahil yung lalaki po dito, isa siyang fireman, at every time na pupunta ho sila sa may mga nasunog na bahay, always dalawa sila. Sabi niya, never leave your partner in the midst of fire. Especially may mga hindi pagkakaunawaan, minsan naaalis. No. Yun ang point niya dito sa movie po na ito, mga kapatid. At meron pong research na ginawa, mga 25 years na yung kanilang marriage at tinanong po sila, ano bang sikreto ninyo? Bakit nagiging faithful pa rin kayo sa bawat isa?
sabi niya doon, good or bad, sabi niya, ay nag-stick pa rin kami together. Okay, tinanggap namin ang bawat isa, inaccept namin ang bawat isa. Yun ang point dito, mga kapatid. Ano? So, kung meron pong harmony sa ating family, sa ating marriage, mga kapatid, ay meron pong impact ito sa mga bata. Brothers and sisters, ito ang sabi ng Bible. Sa Ephesians chapter 5, in verse 22 and 25, wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, para naman sa mga lalaki ito. Then sabi niya, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Ito ang sabi ng Bible. Wives, sabi niya, submit to your own husband, sabi niya. Ito ang principle na makikita natin sa Bible. Alam niyo po, ang advice ni Charlie Kirk kay Taylor Swift, ano pong advice niya? Sabi niya, submit to your husband. We all know that Taylor Swift, isa siyang popular, milyonarya siya talaga, pero ang advice niya, sabi niya, magpa-submit ka sa iyong asawa. Yun ang sinasabi po dito, mga kapatid. So, i-work yung relationship, ipag-pray, pag-aralan, dahil makabubuti ito para sa family natin. So, yung verse natin, sabi niya dito, if the Lord does not build the house, the work of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it does no good for the sentries to stand guard. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late. For the Lord provides for those He loves while they are asleep. So parang sinasabi niya, brothers and sisters, very important na meron tayong faith sa Panginoong Diyos. Without the Word of God sa ating marriage, sa ating family, meron pong rebellious, meron pong mga anak talaga na disobedient. Ito ang sinasabi po niya dito. Okay? And if we neglect to teach, mga kapatid, ay pwede silang mawala. Like si Samuel and Aaron, mga kapatid. Nandito po tayo sa mundo na ito. Okay? Pero dinesign tayo ng Panginoong Diyos na maging example, especially sa ating mga relationships sa marriage po natin. Okay? At meron pong isang article na ang title po niya is, If Jesus Came to Your House. Basahin ko po ng saglit. Sabi niya dito, if Jesus came to your house to spend a day or two, if He came unexpectedly, I wonder what you'd do. Oh, I know you'd give your nicest room to such an honored guest. And all the food you'd serve to Him would be the very best. And you would keep assuring Him you're glad to have Him there. That serving Him in your own home is joy beyond compare. But when you saw Him coming, would you meet Him at the door with arms outstretched in welcome to your heavenly visitor? Or would you have to change your clothes before you let Him in? Or hide some magazines and put the Bible where they'd been? Would you turn off the radio and hope He hadn't heard? And wish you hadn't uttered the last loud, hasty word? Would you hide your worldly music and put some hymn books out? Could you let Jesus walk right in? Or would you rush about? And I wonder, if the Savior spent a day or two with you, would you go right on doing the things you always do? Would you do right on saying the things you always say? Would life for you continue as it does from day to day? Would your family conversation keep up its usual pace? And would you find it hard each meal to say,
a table grace? Would you sing the song you always sing and read the books you read and let Him know the things on which your mind and spirit feed? Would you take Jesus with you everywhere you'd plan to go? Or would you maybe change your plans or just a day or so? Would you be glad to have Him meet your very closest friends? Or would you hope they'd stay away until His visit ends? Would you be glad to have Him stay forever, on and on? Or would you sigh in great relief when He at last was gone? So ito po, isang article na sinulat ni Louis Blanchard Eads, If Jesus Would Come to Your House. Brothers and sisters, sa atin pong pagtatapos sa ating message ngayong umagang ito, mayroon pong invitation para sa atin to reflect yung ating relationship sa ating marriage and also relationship natin sa ating mga anak, mga kapatid. Dahil ito ang message ng Bible para sa atin, na mahalin natin siya. In that way, pag minahal natin ang Panginoon, na magiging happy and strong and godly ang ating home, mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat at hinihingi ko po na tayong lahat ay tumayo at umawit ng isang awitin na ang title po niya is God's Family. Samahan natin si Brother Aldrin sa kanyang pag-awit.